Meron ho palang pagpapaliwanag si Father Venerce Perez, ang Social Communications Director ng Diocese of Ilagan kasi ngayon pa lamang marami na yung namimili ng mga pang-atang. Agad yung pang-atang no panawin iti kwa iti sima iti ano tawag datan. Ditoy undas mga kabombo no. All Souls Day no or All Saints Day at All Souls Day. Magkasunod ho yan, November 1 at 2. Una, All Saints Day. Ikalawa, All Souls Day. Diba? So, November 1 and 2 ho yan, mga kabombo. So, when it comes dun sa atang, no, atang or mga alay na mga pagkain or kung ano paman, no, yung iba ay alak or kung ano, bulaklak, tubig, diba? May mga ganyan ho na inaalay sa mga altar, sa mga puntod, dapat nga ron dagay agi atang itigawod, no, buwa, wenno anyaman dita. So, mga ganon, no, yung madalas na ginagawa ng mga kababayan ho natin. Pero, okay lang ho ba ito, no? At kung sakali man na okay, para saan ho dapat po ba ito? No? Yan po yung pong ipinaliwanag ho ng Simbahang Katolika. No, since pinag-uusapan ho natin yung nalalapit na ho na undas, no, mga kabombo. So, just to remind yung mga kababayan ho natin kung ano po ba yung supposedly no na mga dapat ay paniniwala ho natin pagdating ho rito mga kabombo. Well, isingit lamang ho natin ito no, yung interview ho natin with Father Venerce Perez. Narito po mga kabombo, yung panayam ho natin sa Social Communications Director ng Diocese of Ilagan at kura paroko rin ho ng Our Lady of the Pilar Parish dito ho sa Cauayan City si Father Venerce Perez. Ating buwan ng Oktubre, papasok tayo sa mga araw ng undas. At sa pagpasok natin ng araw ng undas, una, nais kong liwanagin ang ating ginagawa na pag-aalay. Nag-aalay tayo, pero mahalaga yung pagliliwanag. Kanino ka nag-aalay? Ang pag-aalay ay pangunahin sa Diyos. Nag-aalay tayo sa Diyos lang. Hindi tayo nag-aalay sa patay. Sapagkat kapag tayo nag-aalay sa patay, ginagamit po ito ng masamang espiritu upang magkunwaring sila ang inyong patay. Kaya po, hindi po mabuti na ang ating ginagawa'y nag-aalay sa ating mga patay ng mga pagkain o kung ano paman. Ang ginagawa po natin kapag tayo po'y nagpupunta sa sementeryo at sa ating mga tahanan, nag-aalay po tayo sa ating altar, nag-aalay po tayo sa Panginoon upang ipanalangin ang ating mga yumao. Ang ating pagkaing iniaalay sa altar ay tanda ng ating pagbibigay papuri sa Diyos bilang ating sakripisyo upang sana kahabagan ng Diyos ang ating yumao. Hindi po tayo nag-aalay sa mga patay. At lalo na hindi maganda yung ginagawa natin na tinatawag natin ang ating mga patay. Na sinasabi natin, halina kayo, kumain na kayo. Sapagkat kung ang tao po'y mamamatay, hinuhusgahan siya kaagad. Kumbaga, kung ako mamamatay ngayon, ako'y huhusgahan kaagad. Hindi na ako ikot-ikot sa bahay namin o kaya sa simbahan o kaya sa sementeryo. Ako po ay huhusgahan kaagad at sa paghuhusga, ako'y dadalin marahil sa langit, marahil sa impyerno. O kaya kung ako naman ay may mga nagawang mabubuti at may mga kasalanang hindi ko napagsisihan, hindi ko pinagdusaan sa ibabaw ng lupa, dito pumapasok yung tinatawag nating habag ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mahabagin. Hindi nais ng Diyos na ang tao'y
sa impyerno dalhin. Nais ng Diyos na ang tao ay makapagsisi at kaniyang pagdusahan ito. Saan? Ito ang kaisipan natin ukol sa purgatorio. At ang purgatorio po ay hindi po natin masasabing likha ng simbahan. Sapagkat sa mga santo at mga mistiko, nakita nila ang impyerno. At gayon din, kanila ring nakita yung mga kapatid natin sa purgatorio na humihingi ng tulong. Kaya kung tayo po ay hindi sa impyerno, tayo po hindi sa langit, tayo po ay nasa purgatorio. Pero ang mga tao sa purgatorio, bagaman nagdurusa, ay walang kapangyarihan sa kanilang sarili upang linisan sa kadungisan. Ang makatutulong sa kanila, tayong mga buhay. Kaya nga po, ang ikalawang araw ng Nobyembre ay lahat ng kaluluwa saan? Sa purgatorio. Na tayo ang nagdadasal para sa kanila. At kung tayo'y nagdarasal para sa kanila, sapagkat ito ang pangangailangan nila. Tantuin ninyo, kapag namamatay ng isang tao, anong inaalala ninyo? Di ba yung mabubuting gawa nila? Lagi nating inaalala ang mabubuting gawa nila. Ito ang nagbubunsod sa atin upang sa pag-alala ng mga magaganda kanilang nagawa, tayo'y nagdarasal sa ikapapayapa ng kanilang kaluluwa. At ito ay tunay na mahalaga sa patay. Alam po ninyo, sa karanasan ni Padre Pio Pietrelcina, may napakita sa kanya na kaluluwa. At ang kanyang sinabi daw, pinagbigyan siya ng Diyos na magpunta sa banal na paring ito. At ito po'y nasasaad sa mga kasulatang kwento tungkol kay Padre Pio sa kanya mga karanasan. Sapagkat ang nangyari po dito, yung kwarto niya doon sa Roma ay kung saan siya natutulog, sinabi nung mama na pumunta doon na nakaitim na ito po yung kwarto ko. At ang ikinapatay ko po ay ang pagkasunog nito. At alam niyo po kung anong hiningi niya? Dasal. At alam niyo po kung anong dasal ang hiningi niya? Misa. Yun ang hiningi niya. Sa pasimulay, hindi naniwala si Padre Pio eh. Kaya nga, kinaumagahan, binalikan niya yung aklat ng mga patay sapagkat tayo sa simbahang Katoliko ay may libro ng aklat ng mga patay. Kaya pag nagpapamisa po kayo ng inyong yumao dinadala simbahan, hinihingi po natin yung bahas niyan upang ilagay sa ating aklat ng mga patay. Anong ikinamatay, anong taon. At dito po, napagtanto ni Padre Pio na totoo yung sinabi ng mama na ang kwarto niyang iyon ay nasunog. At ang taong nasunog sa kwartong yun, yung patay na nakausap niya. Upang sabihin, napakahalaga po sa araw na ito ay ang araw ng ating panalangin sa ikapapayapa ng kanilang kaluluwa. Bagaman hindi na natin sila kapiling dito sa ibabaw ng lupa, batid natin na ng ating dasal ay napakahalaga sa ikapapayapa ng kanilang kaluluwa. Kaya po, ang mga araw na ito'y mahalaga sa pagdarasal. Kaya kung magdarasal tayo, mahalaga na magpunta tayo magsimba at ating ipanalangin ang kanilang kaluluwa. Magdadala tayo marahil ng bulaklak sa ating mga yumao, tanda ng ating paggiliw sa kanila, sa kanilang puntod, sapagkat ito ang kanilang huling himlayan. Pero hindi po ito atang. Kasi akala nung iba, yung ilalagay nila din para dun sa patay, hindi. Pagpapakita lamang po ito ng paggiliw sa kanila.
hindi upang sa gayoy gawin natin yung sinasabi nilang atang o kaya yung ancestral worship. Hindi po tama iyon. Kaya mga kapatid, sa katotohanan ito, nais kong tayo'y matuto sa pananampalataya upang huwag tayong lokohin ng masasamang kaluluwa ay masasamang espiritu na umiikot sa ating paligid. Yun po ang masasabi ko. How about dun sa ginagawang katatakutan ng Panginoon? Ikalawa, itong ukol sa ginagawa nating Halloween, no? Alam natin na ang araw na mga ito ay sa kasaysayan. Magpunta kayo sa Google, sa internet. Ito po'y ginawa upang ipagdiwang ang mga santo. Kaya yung unang araw ng Nobyembre, sinasabi natin, Todos los Santos. At ito ay pagdiriwang una ng mga santo sa langit. Kaya nga, halo. Ang salitang halo ay nangangahulugan ng banal. Di ba yung Old English ng Our Father, sinasabi natin, hallowed be thy name. Para makuha nyo lang, yung hallow ay isang archaic English na ang ibig sabihin sa atin ngayon, holy be your name. Kaya pag Hallows Eve, ginawang sinortcut Hallows Eve, Halloween. Yan. Kaya ang Halloween hindi po ukol sa mga katatakutan. Ang mga bata ay hindi natin dapat pinagdaramit sapagkat sila ay mas madaling nakakikita ng ibang dimensyon, ng espiritual na dimensyon. Baka mamaya, ang mga anak ninyo naman ngayon ang maaring maging lagusan upang ang masamang espiritu ay pumasok sa inyong tahanan at sa inyong buhay. Huwag po nating hahayaan ang trick or treat at Halloween na ito upang sa gayon ay gawin nating makabuluhan ang November 1, no? Ito po ay pagdiriwang ng mga santo sa langit. At ikalawa, ito rin ay pagdiriwang nating mga buhay. Dahil po, tayo po ay mga santo at santa din. Kaya lang, ang pinagkaiba natin sa mga santo at santa sa langit, tayo'y mga santo at santa na in the making. Dahil buhay pa tayo. Kaya tayo'y santo at santa in the making, yung mga nasa langit, yung mga pinangalanan ng simbahan, at gayon din yung mga hindi na naroroon, ay mga santo at santang ganap na. At ganon din yung mga nasa purgatorio, na dahil sa dasal natin nasa langit na, mga santo at mga santa na. Kaya ito'y ating pinagdiriwang, ang kabanalan. Hindi po ang katatakutan. Kaya nga po sa ating parokya, dito sa Our Lady of the Pilar, gagawin natin sa ika-31 ng Oktubre ang Feast of Saints o Parade of Saints. Sa ganap na ika-4 ng hapon, magkakaroon po tayo ng mga magdadamit ng mga santo at santang paborito nila. At sa kanilang damit na ito, kami po'y magkakaroon ng prosesyon. Pagkatapos po ng prosesyon, magkakaisa sapagkat ito'y huling araw ng Oktubre, ang pagdarasal ng Santo Rosario. At pagkatapos po ninon, tayo po'y magpuprosesyon mula sa harap ng simbahan patungo sa loob. Dala ang damit ng mga santo upang magdiwang ng misa. Sapagkat ang misa ay pagdiriwang ng buhay, ng patay at ng mga santo at santa upang bigyang pagpapakahulugan bakit natin ipinagdiriwang ang Hallows Eve, ang
All Saints Day. Kaya po, sana tayo'y magpanibago ng pamamaraan ng pagdiriwang ng Halloween. Ano ho? So, yun lamang po. Okay, so yan ho yun pong interview ho natin, no? Kay Father Venerace Perez. Actually, binanggit nga ho natin sa kanya yung mga questions na ho natin dati, no? At in-explain na lamang ho niya, no? Yung pong halimbawa, una, yung pong pinag-uusapan ho natin kanina, yung pong pag-aalay, 'di ba? No, dagitay atang wala naman hong masama for as long na hindi po para ho sa kaluluwa, no? Dapat ay para sa Diyos daw ho yung mga atang or mga alay, no? Hindi po pwede na para sa kaluluwa kasi baka mamaya masamang espiritu yung matawag ho ninyo, no? So hindi po pwedeng umaikan, kastoy-kasta, hindi po pwedeng ganun, no? Sa mga kabumbuhan natin kasi hindi po tayo nag-aalay daw ho dapat sa mga kaluluwa. Well, pwede hong, syempre, when it comes dun sa pag-aalay ho ng mga bulaklak, no, sa mga puntod, no, pagtitirik ng kandila or kung ano paman, paglalagay ho ng mga pagkain or for example, no, una, dapat ho nating tandaan na hindi po yan para ho sa kaluluwa, no, bilang paggiliw lamang ho sa mga yumao, no, bilang paggiliw sa mga yumao pero hindi po para po dun sa kaluluwa ho nila, no, kasi again baka sabaling kaluluwa raw ho yung pong lumapit ho sa inyo, no, or espiritu. And syempre pagdating ho riyan, no, kung sakali man na meron ho kayong offering, dapat ay para ho sa Diyos lamang daw ho, no. Yan po yung pong pagpapaliwanag naman ho ng simbahan. Ngayon, kung gusto ho ninyong mag-alay ng bulaklak para sa mga yumao ho ninyo bilang paggiliw, wala naman daw hong problema. Wag lamang hong ituring ho ito as offering for their soul, no, or dun po sa kaluluwa ho nila mga kabombo, no. Anyway,